Ayan guys, ihimay natin ang saluyot. Lagay ko dito. Lahat naman to pwedeng makain. Close the door, Beth. Masarap ang saluyot. Ilaswa, igata, ano. Marami tong vitamina ang saluyot. Masarap siya, madulas-dulas pag pinakain. Ang mga taga-ibang bansa nito, lalo na sa mga Arab country, mahilig sila nito. Biniblended saluyot. Matagal na akong hindi nakakain, ngayon pa ulit. Pero nung nasa abroad ako, every week kami nagluluto nito. Kasi masarap to. Ang sarbaw nito, napaka-vitamina talaga. May nakikita nga ako sa sa YouTube. Alam mo bang ginawa? Ginawa tong tea. Pinapatuyo nila, tapos ginawang tea. Kaya sabi ko, pinapabili ko asawa ko kasi gawin kong tea. Kanina naggulay kami ng papaya at saka may tuyo. Nilagyan ko ng ganito. Masarap naman. Diluluto ko na naman to sa sunod. Gagataan ko rin. Ihalo ko sa munggo. May munggo ako. Ihalo ko sa munggo. Masarap to. Yung iba hindi nakain ito. Sabi nila parang akala nila ay damo. Obet. Hindi na alam na kinakain. Oh, come on. Dali. Nagawa ko guys ito. May ginagawa ako habang nagpapakain kasi para hindi maubos sa oras. Time is gold, diba? Kaya diskartihan natin. Kaya naman, diba? Nasa atin naman yun eh. Kung kaya natin diskartihan, magagawa naman. Doon naman sa ibang bansa guys, ang nito, ang pagtanim nila, yung para mga buto lang, isasaboy lang. Kaya pag nagbili yung amo ko noon, mayroon pa siyang ugat. Kasi binubunot na lang. Hindi katulad dito na putol. Doon mayroon pang ugat. Ito guys is saluyot. Sinong nakain dyan ng saluyot? Kasi ako talaga, nakain ako nito kasi taga-bukid ako. Ang mga taga-bukid, meron din namang taga-bukid na hindi sila nakain masyado ng gulay kasi yung bang hindi nila nasanayan. Ganun lang naman yan eh. Kaya ako, sanay man kasi kami sa gulay. Kaya ngayon, adapt ko pa rin. Mas gustuhin ko pa yung gulay kaysa mga karne-karne. Gusto ko lang tuyo, mga isda. Kasi ang tuyo, isda rin yan eh. Mahili ako niyan. Lalo na pa isda na mulmol. Yung tinatawag na mulmol sa amin. Yun. Ang mulmol kasi sa amin, yan yung isda na makaliskis na isda sa bato. Yan ang mga isda na pag may sakit ng isang tao, walang kontra. Kaya, yan ang sa amin, mga tilugon kung sa Bisaya pa. Bagay sa mga taong may sakit, kahit anong sakit pwede. Kasi di ba pag may sakit ng isang tao, mayroon ding isda na pinagbabawal. Kaya yung mga isda sa bato, yung mga kaliskis, number one talaga mga isda na may kaliskis, maganda yan. Kasi, alam mo kasi kung bakit masarap yun. Kasi ang isda sa dagat, ang dagat ay mayroon talaga niya ng mga mercury. Nakikita mo yung isda na katulad ng yung mga walang kaliskis, pag niluluto mo yun, di ba ang sabaw parang nag-blue-blue? Oh, yun yung mercury na nakukuha ng isda, nadala ng isda sa pagluto mo, ay yun nag-blue-blue ang sabaw. Kasi mercury daw yun. Mas mainam yung isda na may kaliskis kapag nagluluto ka, kinakaliskisan mo, natanggal na yung mga dumi-dumi na nakukuha niya nang nalubog siya sa dagat. Kaya mas maganda talaga pag kumain ng isda, yung mga makaliskis. Ganon daw ang maganda. Yun din ang narinig ko. Share ko lang sa inyo guys. Kasi ang sabi nga ligtas ang may kaalaman. Diba? Hindi ko alam kung sino ngayon nagsasabi nun. Basta narinig ko lang.
ligtas ang may kaalaman. God bless guys. Happy Sunday all. Bye-bye. Ayan na guys, so ito na siya. Ibabalot ko na yan at ilagay na natin sa ref. Balik lang ganyan. Hindi to nagmo-moist guys pag ilagay mo sa ref. Ganito lang. Ilagay mo. Balot mo siya, ilagay mo sa ref. Hindi nagmo-moist yan, promise. Eto, pagbukas mo, ganito pa rin siya. Ayan. Yan lang. Ganun ang ginagawa ko. Pero pag ganituhin mo siya guys, binabalot ko yan, yan. Ibalot ko yan, ilagay ko sa Tupperware, ilagay ko sa ref, kasi ginagawa ko yan sa malunggay. Kasi ang malunggay, napakanipis ng dahon, di ba? Ang bilis nun malagda. Pero yun sa akin, 2 weeks, nasa ref ko pa, sariwa pa pagbukas, kasi binalot ko na dyan, tapos ilagay ko sa Tupperware. Walang moist na makapasok, hindi nasisira. Okay guys, bye. God bless.